Alam po natin na ngayong araw ang huling bahagi ng pagdiriwang ng Mahal na Araw 2026, kaugnay sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, katulad ng napakinggan natin sa Adult Sunday School, kung saan kahit dito sa Pilipinas, nasasaksihan natin yung pagpunta ng mga Katoliko sa kanilang simbahan, gayon din yung kanilang prosesyon sa madaling araw na tinatawag na salubong at iba pa. Subalit, ang kanilang ginagawa ngayon na relihiyosong tradisyon ay may mga bagay na hindi ayon sa Biblia na dapat na maging malinaw sa atin bilang mga mananampalataya, sapagkat salungat sa pag-alala lamang sa natatanging araw para sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ito ay inaalala sa lingguhang panambahan ng tunay na lokal na iglesia. At gayon din mahalagang paalala at pansinin natin sa paniniwala ng Romano Katoliko sa kanilang ginagawang relihiyosong tradisyon na yung pag-asa nila sa mga bagay na ito para sa kanilang kaligtasan. Hindi gayon yung sinasabi ng Biblia, yung kanilang mga pista at mga relihiyosong gawain ngayon. Itinuturing nila na hakbang para makamit nila ang kaligtasang walang hanggan. Hindi ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang mabuting gawa ay hindi dahilan ng kaligtasan, kundi ito ay bunga sa atin ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo. Mahalaga na maging malinaw ito, sapagkat babala ng Biblia na pagkakamali na ibatay ng sinuman ang ating magiging kalagayan sa walang hanggan sa pag-asa ng ating sariling pagpapakabuti at ating mga ginagawa na kabutihan. Yan ay binibigyan ng babala. Ang paraan para sa kaligtasan ay si Hesukristo lamang. Ngunit hindi rin tayo dapat sumalungat sa Biblia tungkol sa tamang pagkaunawa ng mabubuting mga gawa. Dahil muli, sinasabi ng banal na kasulatan, ito ay bunga ng kaligtasan at hindi dahilan ng kaligtasan. Magkakaroon lamang tayo ng maikling serye ng pangangaral sa paksa ng unang Juan, sapagkat nais kong bigyan ng kaugnayan yung gagawin kong pangangaral na ito sa natapos nating Adult Sunday School. At gagamitin ko mula sa mga talata ng unang Juan, yung mga katawagan na ginamit ni Apostol Juan para sa mga may kalagayan ng buhay na walang hanggan. At mula dito ay pinapaunawa niya na hindi maihiwalay sa atin ang tamang uri ng pamumuhay. Iyon yung dapat nating maunawaan if we truly experience salvation in the Lord Jesus Christ. Tingnan natin yung ating talata dito sa unang Juan, Kabanata 1, talata 5, at tatawid tayo hanggang Kabanata 2, talata 2. At ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya, at tayo ay lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo, at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus, na Kanyang anak, ang lumilinis sa ating na lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling, at ang Kanyang salita ay wala sa atin. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala.
Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ito po yung salita ng Diyos. Matapos pong ipaunawa ni Apostol Juan yung kanyang otoridad bilang apostol ng Panginoong Hesukristo, naririto, nagsimula siya sa mahalagang pagtatalakay tungkol sa realidad ng buhay na walang hanggan upang magkaroon ng katiyakan ang mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. At dito sa ating talata, makikita natin na ginamit niya yung mahalagang kapahayagan tungkol sa Diyos, na ang Diyos ay liwanag. Ito ay katotohanan na matatagpuan natin sa maraming mga talata sa Lumang Tipan. At gayon din mismong ang Panginoong Hesukristo natin. Ginamit niya yung tema na ito, katotohanan na ito, upang ipaunawa yung kanyang gawain ng kaligtasan. Tinawag ni Hesukristo yung kanyang sarili, ilaw ng sanlibutan. Kaya mayroong ganitong katotohanan tungkol sa Diyos sa banal na kasulatan. Pinapakilala ng katotohanan na ang Diyos ay liwanag na walang pagkakamali na matatagpuan sa Kanya. Kaya sa mga talata sa Lumang Tipan, makikita natin yung Kanyang salita ay binibigyan ng kaugnayan sa liwanag katulad ng awit 119, 130. Iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag sapagkat ang Diyos ng liwanag ay nagpapaunawa sa atin, walang magmumula na kasamaan sa Kanya. Walang magmumula na pagkakamali. Subalit isa din sa mahalagang katotohanan sa termino na ito para sa Diyos ay wala ding magmumulang kasalanan mula sa Kanya. Iyon yung isang bagay na mahalaga nating maunawaan. Kung meron tayong kaugnayan sa Diyos ng liwanag, siya ay Diyos ng liwanag sapagkat walang kasamaan at kasalanan na matatagpuan sa Kanya. Alam natin na siya ay Diyos na banal. Kaya hiwalay siya sa anumang kasamaan. Hiwalay siya sa anumang kasalanan. Kaya yung mga may tunay na kaugnayan sa Diyos na tinatawag na liwanag ay malinaw na dapat humiwalay sa kasamaan. Gayon ba yung uri ng ating buhay? Bilang mga nagsasabi na tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at may kaugnayan na ngayon sa Diyos. Siya ang Diyos na tinatawag na liwanag upang tayo bilang mga mananampalataya na may kaugnayan sa Kanya ay humiwalay sa anumang masamang takbo ng pamumuhay. Malinaw itong nasasaksihan sa katotohanan ng pamumuhay ng matuwid. Ito ay salungat sa sinasabi ng ating talata sa mga lumalakad sa kadiliman. Kaya may ganong pagsasalungat na matatagpuan dito. May mga lumalakad sa liwanag, may mga lumalakad sa kadiliman. Kaya kung tunay na tinataglay natin yung buhay na walang hanggan, ay matatagpuan sa atin yung ganitong uri ng pamumuhay na tayo ay lumalakad sa matuwid na uri ng pamumuhay. Ito ay dapat nating siyasatin. Ito ay dapat nating subukin sa ating mga sarili bilang mga sumampalataya. Dahil ang matuwid na pamumuhay na ating pinag-uusapan, hindi nakabatay sa sarili nating desisyon. Hindi ito pangunahing nakabatay sa personal nating disiplina. Ipinapaunawa sa atin, resulta ito ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kaya ang mga tunay na mananampalataya ay namumuhay ng matuwid. Yan dapat na pagkaunawa natin sa ating talata. Kaya iniiwan ko sa inyo yung ating mensahe. Ang may buhay na walang hanggan ay namumuhay ng matuwid sa pamamagitan ng tamang aplikasyon sa kasalanan. So yan yung gusto kong maunawaan ninyo dito sa mga bahagi ng talata na ating tinitingnan.
Kapag sinabi nating may buhay na walang hanggan, sa kasulukuyan, huwag mo siyang ihihiwalay sa tamang uri ng pamumuhay. At anong dapat na makita sa iyo? Binigyan sa atin ng detalye ni Apostol Juan, yung maraming mga salita tungkol sa kasalanan, kasi yung righteous life, merong tamang aplikasyon against sin. May mga detalye dito tungkol sa kasalanan na pang-isahan upang makita natin na may sagot yung hatol natin mula sa kasalanan. We are guilty bilang mga makasalanan before the judgment seat ng Diyos. Pero sinagot iyon ng biyaya ng buhay na walang hanggan. May pang-isahan na detalye tungkol sa kasalanan. Pero meron ding pangmaramihang detalye tungkol sa kasalanan. Yan yung mga sinabi ng talata 9, ating mga kasalanan. Sa talata 2, ating mga kasalanan. Upang ipakita sa atin yung ginagawang pagkakasala ng sangkatauhan, pangmaramihan. Na ayon kay Juan, kahit ito ay binigyan ng kasagutan ng buhay na walang hanggan. Our salvation na hindi lamang answer sa penalty ng sin. Answer din ito against power ng kasalanan sa ating buhay. Ganito yung mapalad na kalagayan ng isang tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Wala na tayo sa kahatulan ng ating kasalanan at hindi tayo alipin ng kapangyarihan ng kasalanan na natitira sa ating kalagayan sa kasalukuyan before glory. Kaya malinaw na ang matuwid na pamumuhay, resulta ito ng buhay na walang hanggan sa kasalukuyan. Hindi lamang tayo pinawalang sala, kundi may biyaya sa atin yung Diyos para labanan yung ating mga natitirang kasalanan. Sapagkat yung buhay natin bilang mga Kristiyano ay dapat mailarawan sa pamumuhay, sa katuwiran. Kaya hindi pinabayaan ni Apostol Juan yung tamang uri ng pamumuhay at binigyan niya ito ng lubusang atensyon patungkol sa tamang aplikasyon sa kasalanan. At iyon nawa yung ating matutunan mula sa pangangaral sa umagang ito, kung saan bibigyan ko sa inyo ng mga puntos na yung our righteous life, ito yung dapat na aplikasyon natin sa kasalanan. Ang una, pagwaksi sa pandaraya ng kasalanan. Ikalawa, pagharap ng tama sa kasalanan. So ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ang una, pagwaksi sa pandaraya ng kasalanan. Kasi binibigyan ito ng lubos na pansin ni Juan mula sa mga magkakaugnay na detalye ng ating talata. Pinagsalungat niya yung dalawang uri ng kalagayan. May ganun siyang deskripsyon. Mga lumalakad sa liwanag laban sa mga lumalakad sa kadiliman. Ngunit hindi lamang niya pinagsalungat yung kalagayan. Pinagsalungat niya rin yung gawain. Sinabi sa atin, mayroong nagpapahayag ng kasalanan at mayroon namang nagsasabi na wala siyang kasalanan. At may mga ganitong detalye upang ipakita sa atin yung kasamaan ng paglakad sa kadiliman, na kung saan pinapanindigan ng mga taong kabilang sa gayong kalagayan yung kanilang kasalanan. Yung babala sa kasamaan at parusa ng kasalanan, nananatili sila doon. At pansinin pa natin yung napakadakilang kasamaan ng pananatili sa kasalanan. Ibinanggit dito ni Juan, nilalapastangan mismo ang Diyos. Kaya walang neutrality pagdating sa pamumuhay sa kasalanan. Kasi hindi mo lamang ito pinsala na ginagawa sa sarili, pinsala na ginagawa mo sa iba, pangunahin itong paglaban sa Diyos. Ganun kasama ang pamumuhay sa kasalanan. May mga ganitong detalye para maging malinaw ito sa atin. Kaya ang mga kabilang sa lumalakad sa liwanag ay may pagkilala sa mga kasalanan na sinasaway ng salita ng Diyos. Kaya tayo namumuhay ng matuwid bilang mga lumalakad sa liwanag. Naririto yung tamang aplikasyon. Salungat sa mga hindi sumasampalataya,
na hindi lamang tumatanggi sa Panginoong Hesukristo, kundi tumatanggi din sa katotohanan ng kasamaan ng kanilang kasalanan, parusa ng kanilang kasalanan. Inabot ng Diyos ang kanyang mga iniligtas para maunawaan yung problema ng kasalanan at talagang maunawaan yung tanging sagot dito na si Hesukristo lamang. Ngunit sa kalagayan bilang mga Kristiyano, meron tayong nananatiling kasalanan. Yun yung ating kalagayan. Bago yung darating na perpektong kaluwalhatian, may mga natitira tayong kasalanan upang maunawaan natin na meron tayong pangangailangan na patuloy na ilantad ng Diyos ang ating mga kasalanan. At ito ay bigyan natin ng tugon ng pagwaksi sa ating buhay. May ganito tayong pangangailangan. Kahit mga Kristiyano, kaya maging babala sa atin yung mga mensahe ngayon sa sanlibutan na hindi nagsasalita tungkol sa kasalanan, hindi nagbibigay ng babala tungkol sa kasalanan. Ang ganyang mga mensahe ay laban sa banal na kasulatan. At nakakalungkot ginagawa iyan sa mga mensahe para abutin yung mga makasalanan. Hindi sila nagsasabi tungkol sa kasalanan because dapat positibo lamang yung kanilang mensahe. And even sa ating Christian life, may mga nagsasabi na hindi kailangan ng pagsisisi sa kasalanan. May mga popular na mga mensahero ngayon at sila pa yung sikat. Hindi sila nagbibigay ng babala sa kasalanan. Yung ganyang uri ng mga mensahe, yung ganyang uri ng mga tagapagturo ay laban mismo sa banal na kasulatan. Sapagkat sa karanasan ng kaligtasan, ang mga mananampalataya ay mayroong pagkaunawa sa salita ng Diyos. At kabilang dito yung katotohanan tungkol sa kasalanan. Kaya hindi lamang sa mga sinners for their salvation, even sa Christian life, may mga pagtuturo sa atin laban sa kasalanan that we need in our Christian life. Gayon din dahil sa karanasan ng kaligtasan, ang mga mananampalataya ay may kakayahan na pagsisihan yung ating kasalanan at talikuran yung ating mga kasalanan. Kaya muli, hindi nawawala ang mensahe laban sa kasalanan. Kahit sa mga Kristiyano, ito ay mahalagang paksa sa buhay pananampalataya dahil tayo ay makikibaka sa pandaraya ng kasalanan upang hindi tayo manatili sa maling uri ng pamumuhay. Hindi tayo manatili sa mga kasalanan na pilit nating itinatago. Hindi ganyan ang Kristiyanong pamumuhay bilang mga pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo namumuhay ng laban sa Diyos. Hindi tayo namumuhay sa kahangalan. Bilang nagtatago ng kasalanan, isa sa mga devotion ko, yung buhay ni Samson. Obvious na obvious yung pandaraya sa kanya ni Delilah, pero dahil namumuhay siya sa kasalanan, pansinin niyo yung kahangalan ng gayong karakter. Sa Biblia, gayon yung kalikasan ng kasalanan. Ito'y dakilang kahangalan. At hindi lamang iyon, may babala ng disiplina ng Diyos sa buhay pananampalataya, sa pamumuhay, sa kasalanan. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, tayo ang mga tao na tinatanggap yung pagsaway ng salita ng Diyos sa kasalanan. At kung natatagpuan ito sa atin, tayo ay nagsisisi at tumatalikod sa mga ito, sapagkat yung buhay na walang hanggan na meron tayo, gayon yung resulta sa atin. Realidad sa kaligtasan na mayroon tayong kakayahan upang mamuhay ng matuwid at maging laban sa kasalanan. Kaya kung nagpapatuloy ang sino man sa atin sa realidad ng kasalanan at hindi pagtalikod
sa mga inilalantad ng salita ng Diyos. Sa mga ito, malinaw yung sinasabi ni Apostol Juan, iyan ay paglakad sa kadiliman. Hindi ganyan ang mga pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Yung alligator snapping turtle ay uri ng malaking pagong kung saan may malakas na bite force. Kayang dumurog ng buto ng ganitong nilalang. Ang mga ito ay kumakain ng mga isda at gumagamit sila ng taktika ng pagbabalat kayo. Ginagamit nila yung kanilang maliit na dila habang nagbabalat kayo upang mayroong mga isda na mapatibong sila. At gayon sila ay madurog at makain ng malalakas na panga ng alligator snapping turtle. May ganitong panganib na mapagmamasdan natin sa mga nilalang sa tubig. Subalit may higit na panganib ng kasalanan na kung saan sa mapandayang tukso nito, mayroong mga dadalhin sa kapahamakan na walang hanggan. At isa sa mga tukso ng kasalanan para sa gayong kapahamakan ay ang pandaraya ng pagtanggi sa kasalanan na malinaw sa salita ng Diyos. Hindi ganito ang mga lumalakad sa liwanag. Kaya mamuhay ka ng matuwid sa magitan ng pagtanggap sa saway ng salita ng Diyos laban sa kasalanan. Dahil hindi mapagtatakpan ng iyong maraming mabubuting gawa, ng mga marami mong paglilingkod, kung mayroon kang kasalanan na itinatago. Hindi gayon yung sagot. Hindi maaring mawala yung hatol ng sinuman. Dahil ang kanyang sagot, mayroon naman akong ibang kabutihan. Halimbawa, sa husgado, sa isang kriminal na hinatulan, ng partikular na paglabag sa batas, hindi niya po pwedeng i-excuse yung kanyang sarili. Botante ako. Sumunod naman ako sa batas trapiko. Walang gayon. Kahit sa batas ng tao. Kaya huwag nating akalain na dahil maayos tayo sa patingin ng tao, mananatili tayo sa mga kasalanan na tago sa publiko. Kasi hayag yung ating mga buhay sa Diyos. Katulad ng isang bukas na aklat. Hindi tayo maaring sumuway sa sinasabi ng salita tungkol sa kasalanan. Hindi maaring mawala yung hatol dahil sa mabuting gawa ng kriminal. Itinuturo sa atin yung ganitong katotohanan sapagkat bilang mga iniligtas, iangkop natin dito yung ating mga buhay bilang mananampalataya. May malinaw na gabay sa atin ang banal na kasulatan upang mula dito ay maalis sa atin yung ugat ng kasalanan bago ito magresulta sa panlabas na aksyon. May ganitong katangian para sa matuwid na pamumuhay na mayroon tayong kakayanan dahil sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang pagtanggap sa saway sa kasalanan, ito'y kakayahan na meron tayo. Hindi ito imposible sa atin. Kaya bigyan natin ito ng aplikasyon kung talagang tayo ay namumuhay ng matuwid bilang mga mananampalataya. Yung pagtanggap sa pagsaway sa ating kasalanan, napakahalaga din ito sa ating buhay pananampalataya para bumalik tayo sa diwa ng pagpapakumbaba. Hindi dahilan yung ating performances in the Christian life para magmataas sa Diyos at magmataas sa iba. At salamat sapagkat yung salita ng Diyos naglalantad sa atin ng mga natitira nating kasalanan na may ganitong kahalagahan upang ibalik
tayo sa diwa ng pagpapakumbaba bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, labis ang kasamaan ng kasalanan upang hindi tayo magmatigas sa salita ng Diyos. Kapag sinasaway tayo sa mga ito, bigyan mo ng ganitong aplikasyon ang iyong paglakad sa matuwid na pamumuhay bilang may buhay na walang hanggan. Si John Chrysostom, na tinatawag na golden tongue sa kasaysayan, isa sa mga pinakamagaling na mangangaral. Isa ito sa marka ng kanyang ministeryo, ang kanyang paghahayag laban sa kasalanan. Hindi dahil siya ay malupit, kundi sa labis niyang pag-ibig sa mga tao. Dahil sa kasamaan ng kasalanan. At gusto kong basahin yung ilan sa mga kilala niyang salita laban sa kasalanan. Speaking of the loss of a soul, says the loss of a member of the body is nothing to it. For says he, if a man lose an eye, ear, hand, or foot, there is another to supply its lack. God has given us those members double, but he has not given us two souls, that if one be lost, yet the other may be saved. Surely it was better for you, reader, to have every member of your body made the seat and subject of the most exquisite racking torments than for spiritual blindness to befool your soul. May pakikinig tayo sa saway ng Biblia. Kung talagang tunay nating naranasan ang buhay na walang hanggan sapagkat ayon kay Apostol Juan, tayo ay lumalakad sa liwanag bilang may kaugnayan sa Diyos ng liwanag. Isa pang aplikasyon na may pagdidiin sa kasalanan, sa matuwid na pamumuhay, pagharap ng tama sa kasalanan. Kasi ito yung binibigyan ng atensyon ni Apostol Juan sa mahalagang detalye ng binasa nating talata. Nariyan yung kanyang utos sa Kabanata 2, huwag magkasala. Ito yung dapat na pagsikapan ng mga mananampalataya. Gusto ko yung maging personal sa iyo. Hindi ideya na dapat lumabas lamang sa kabila mong tenga ang paalala ng salita ng Diyos sa kabanalan. Tinutugon ito ng may pagsisikap. Kung tayo ay mga Kristiyano, huwag magkasala. Kasi binibigyan sa atin ng linaw, hindi dapat abusuhin yung biyaya. May ganyang maling pagkaunawa. Kapag sinabing mayroong buhay na walang hanggan, kaya yung nasa decisionistic method ng evangelism, hindi ba meron tayong naririnig sa kanila, wag mo kong abalahin sa aking bisyo. Wag mo kong alalahanin sa aking kasalanan kasi may buhay na walang hanggan ako. Hindi ganito ang tunay na buhay Kristiyano. Huwag magkasala. Subalit ang isa pang mahalagang detalye sa ating talata, sino man na magkasala, meron siyang tagapagtanggol sa harap ng Ama. Kasi muli may realidad. Yung kasalanan na nanatili sa atin kahit tayo ay nasa kalagayan na ng biyaya ngayon. At kung bumagsak tayo sa ganyang problema sa ating buhay pananampalataya, may ganitong tamang tugon sa matuwid nating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya't ang mga kabilang sa lumalakad sa liwanag ay hinaharap ang kasalanan ayon sa katotohanan na sentro si Jesucristo. Meron tayong pagpapasakop kay Jesus na nagtataglay ng dakilang katotohanan na siya ay tagapagligtas. Jesus na nagtataglay ng dakilang katotohanan, siya ay tagapamagitan. Jesus na nagtataglay ng dakilang katotohanan, siya ay Panginoon. Kaya ang tamang tugon sa kasalanan ay may pagpapasakop sa Panginoong Hesukristo.
May mga salita siya sa atin upang tayo ay lumaban sa kasalanan. Pamilyar sa atin yung Mateo, Kabanata 5, talata 29, at mga sumusunod. Ito'y utos mismo ni Jesus na hindi literal, kundi may prinsipyo na mabilisan na pagtakwil, mabilisan na pag-alis sa ating buhay ng mga dahilan kaya tayo bumabagsak sa kasalanan. Mga dahilan kung bakit tayo ay humaharap sa tukso, na tayo ay bumabagsak sa kasalanan. Pagdukot sa mata, pagputol sa bahagi ng katawan. May ganitong pagsunod na dapat tayong gawin kung talagang lumalaban tayo sa kasalanan, mga kapatid. Kasi naririyan kahit sa lumang tipan, yung napakahalagang wisdom laban sa kasalanan, flee sa temptation. May ganyang mga utos mula sa Panginoong Hesukristo. Subalit mahalagang ma-realize natin, kung tayo ay bumagsak sa kasalanan, muli may pagpapasakop tayo sa paraan ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating mga pamamaraan at umaayon sa mga takbo ng sanlibutan. Sapagkat may biyaya ang Diyos sa buhay Kristiyano upang tayo bilang mga mananampalataya ay makasumpong ng pagpapatawad ng ating Ama na nasa langit. Ayun yung salita ng Panginoong Hesus sa atin. Kung tayo ay bumagsak sa kasalanan, tayo ay lumapit sa Diyos Ama sa pamamagitan niya upang masumpungan natin yung kapatawaran ng Diyos bilang mga Kristiyano. At mula sa malinaw na katotohanan na iyan, mahalagang labanan natin yung maling ideya ngayon ng hyper grace. Kung saan nagsasabi, pagdating sa pagsisisi sa kasalanan, isang beses lang yan. Hindi na ganyan yung gagawin matapos mong maligtas. Hindi gayon yung tinuturo ng Biblia. Sapagkat tayo bilang mga may buhay na walang hanggan, nagkaroon tayo ng bagong kaugnayan sa Diyos. Bahagi ito ng kaligtasan na dapat na maging malinaw sa atin. Wala na tayo sa hatol ng Diyos na hukom laban sa ating kasalanan bilang mga anak kay Kristo. Pero yung Diyos na hukom na ito, ngayon, Ama na natin na nasa langit. Kung tayo ay mga Kristiyano, kaya yung buhay natin ay mayroong paglinang ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Na kung tayo ay sumusuway, bumabagsak sa pagkakasala laban sa ating Ama na nasa langit, lumalapit tayo sa Kanyang paglilinis. Humihingi tayo ng pagpapatawad sa Kanya na mayroon tayong pag-asa sapagkat tayo ay na kay Hesukristo bilang mga lumalakad sa liwanag. Pag-asa natin sa kapatawaran ay hindi mula sa ating mga sarili, hindi mula sa mabubuti nating gawa, kundi dahil sa tagapagligtas natin na si Jesus, na ngayon ay ating tagapamagitan sa ating kaugnayan sa Diyos Ama. Ang kapatawaran ng mga Kristiyano ay hindi mula sa ating relihiyosong gawain, hindi mula sa iyong pagbabago, na kung saan yan yung nangyayari sa iba. Kapag ka bumagsak sa kasalanan, hintayin muna nila na hindi maging masama yung kanilang damdamin. Babain muna nila yung lungkot sa kanilang puso. Kung iba naman, mayroong pag-asa, mas maglilingkod ako kasi bumagsak ako sa pagkakasala. Mas may gagawin ako. Hindi gayon yung sagot ni Hesukristo na Panginoon natin kapag tayo'y bumagsak sa kasalanan, kundi lumapit sa Diyos Ama para sa ating kapatawaran sa pamamagitan niya. At may pagpapasakop tayo dito bilang mga mananampalataya. Kaya huwag mong isantabi
ang paglapit sa Diyos sa pagbagsak sa kasalanan. At gayon din naman, tayo ay magsikap bilang mga Kristiyano na huwag magkasala. Pagtimbangin mo yung dalawang bagay na ito sa pamumuhay, sa katuwiran, kung talagang taglay natin ang buhay na walang hanggan. Sa maraming larangan ng pakikibaka, isang tamang prinsipyo, dapat meron tayong tamang sandata. Sandata para protektahan yung ating sarili, sandata para manalo sa kalaban. Kailangan meron kang tamang sandata. Pagdating dito sa problema ng kasalanan sa Kristiyanong pamumuhay, yung sandata natin hindi maaari na mula sa lakas ng laman, kundi dapat nakasentro sa biyaya ng Diyos kay Jesucristo, sapagkat mayroon mang paglaban sa kasalanan, may pinsala man sa kasalanan, may sagot sa ating kaugnayan sa Diyos. Dahil tayo ay na kay Kristo bilang mga mananampalataya. Kaya mamuhay ka ng matuwid sa magitan ng pag-asa laban sa kasalanan. Ganito mo ipamuhay ang pagiging matuwid bilang mga na kay Kristo tayo. Dahil mahalaga na tumbasan mo sa iyong pagkaunawa yung realidad ng kasalanan. At paano mo tutumbasan yan? Tumingin ka sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na walang imposible sa Kanya. At mga kapatid, totoo yung ating pinag-uusapan. Higit na makapangyarihan yung biyaya kaysa sa kasalanan. Totoo yan. May biyaya ang Diyos upang malabanan at huwag bumagsak sa anumang kasalanan ng mananampalataya. Kaya kung tunay na nauunawaan natin yung biyaya ng Diyos, ito ay dapat mag-udyok sa atin ng tamang kaisipan, ng pag-asa, laban sa mga kasalanan na kinakaharap natin sa ating Kristiyanong pamumuhay. Gayon din, mahalagang maunawaan natin yung kasapatan ni Jesucristo sa patuloy na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan kung meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil gaano man kabigat yung ating kasalanan sa personal nating tingin at kahit pa sa tingin ng sanlibutan, ay higit ang biyaya ng Diyos kahit sa kasamaan ng kasalanan. Kaya nga, kahit si Pablo, kaya niya sabihin, siya yung pinakamasama. Kasi yung sagot diyan, hindi naman yung personal niyang pagbabago. Hindi naman yung kanyang galing bilang naglingkod sa Diyos ng higit sa mga kapwa niya apostol. Sapat si Jesucristo. Kaya may pag-asa laban sa kasalanan. Kaya sa halip na itanggi ang kasalanan, magpadala sa bigat ng ating damdamin, magpadala sa maling pag-asa na nakasentro sa iyong gawa, lumapit tayo sa Diyos na mayroong biyaya para sa kapatawaran ng ating kasalanan bilang mga Kristiyano. Kasi kung babaliwalain natin yung pagsisisi ng kasalanan na madalas nating mapakinggan dito sa pulpitong ito, eh walang tunay na pamumuhay sa katuwiran. Wala. Kung babaliwalain mo yung pagsisisi. Kasi kahit maging maganda ang impresyon mo sa paningin ng tao, narito yung pinakamahalagang kaugnayan na ikaw ay malinis sa paningin ng Diyos. At may sagot diyan si Jesucristo dahil may pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa paglapit natin sa Diyos. Kaya patuloy nating tinatanggap ang biyaya na ito kahit mga Kristiyano haban sa ating kasalanan. At mahalaga ito
sa atin na maunawaan at magkaroon ng tamang aplikasyon sapagkat yung patuloy na kabutihan sa atin ng mabiyayang Diyos. Ito yung lilikas sa atin ng masigit na pagnanais na sumunod sa Kanya. Ito yung mag-uudyok sa atin at uhubog na higit siyang ibigin. Walang makakatindig sa atin kahit sa umagang ito na para bang ang Diyos ang swerte dahil naligtas ka. Hanggang ngayon, we owe everything sa biyaya ng Diyos at bumalik ka sa biyaya, sa paglaban sa kasalanan. Kasi sa biyaya na ito ng Diyos, mas mamahalin mo siya. At mas nanaisin mong sundin talaga siya kahit sa paglaban sa mga natitira at mga minamahal nating kasalanan. Totoo yan, kapatid. Si Charles Spurgeon na isa pa sa mga dakilang mangangaral sa kanyang panahon naman, may ganyang uri ng marka sa kanyang ministeryo. Hindi nagtatago ng mensahe tungkol sa kasalanan, hindi tinatago yung babala sa kasalanan. At gusto kong gamitin yung mga salitang ito. Kasi yung mga words niya sa pangangaral na ito, laban sa kasalanan, binigyan na ng aplikasyon para mamuhay tayo sa kabanalan kung tayo ay na kay Kristo. Nais kong basahin. A sight of Christ on the cross will cause us to hate our sins. If you ever by the eye of faith see Jesus Christ dying for you, sin will never be sweet to you again. Let me illustrate this very simply. Here is a knife with a richly carved ivory handle, a knife of excellent workmanship. Yonder a woman, we will suppose, has had a dear child murdered by a cruel enemy. This knife is hers. She is pleased with it and prizes it much. How can I make her throw that knife away? I can do it easily, for that is the knife with which her child was murdered. Look at it. There's a blood still open upon the handle. She drops it as though it were a scorpion. She cannot bear it. Put it away, says she. It killed my child, oh hateful thing. Now sin is such a hateful thing. We will play with it until we are told that it was sin which killed the Lord Jesus, who died out of love for our salvation. Mula sa Panginoong Hesukristo, sa mga katotohanan na sentro sa Kanya at sa Kanyang biyaya, ito'y mag-uudyok sa atin na magsikap sa matuwid na pamumuhay dahil bunga ito sa atin ng kaligtasan. May bunga ang buhay na walang hanggan sa mga lumalakad sa liwanag na nasasaksihan sa tamang aplikasyon sa realidad ng kasalanan. At para naman sa aming mga bisita ngayon sa umagang ito, hindi tinatago sa inyo yung problema ng kasalanan. At napakadakilang suliranin iyan upang huwag mong baliwalain. Huwag kang tumulad sa masamang detalye ng ating talata, sa mga lumalakad sa kadiliman na itinatanggi ang kanilang pagkakasala. Huwag gayon ang iyong maging marka sa mensahe na iyong napapakinggan na parang ibang tao lamang ang makasalanan. Hindi ko pangangailangan yan. Ang ganyan ay malinaw na senyales ng pandaraya ng kasalanan na tinataglay mo. Kaibigan, aming mga anak, walang karunungan diyan. Napakadakilang kahangalan na baliwalain mo yung problema ng kasalanan. Dahil yan yung pinakadakilang problema ng sangkatauhan na tayo ay laban sa Diyos. Subalit sinasabi sa iyo ito, this morning, kasi yung problema ng kasalanan may sagot. Napakinggan mo ang matamis na pangalan ni Hesukristo, na tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. Tumugon ka sa Kanya ng pagsisisi sa iyong kasalanan.
at pananampalataya sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. Sapagkat naririto na sa kabila ng napakadakilang problema ng kasalanan, mayroong mga namumuhay sa katuwiran, hindi para sa kanilang kaligtasan, dahil sa halip ito ay bunga ng kaligtasan. Nawa maging kabilang ka sa mga lumalakad sa liwanag. Tayo ay manalangin. Aming dakila at banal na Diyos, patuloy kaming sumasamba sa iyo sa pagpapahayag mo sa amin ng mga katotohanan mula sa iyong salita, sapagkat mula dito ay pinapaalala mo sa amin ng matuwid na pamumuhay upang bigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan na tinataglay ng bawat tunay na sumampalataya sa iyo. Sa kabila na ang sanlibutan ay lumalaban sa mensahe ng Ebanghelyo, ay maraming salamat sa katotohanan ito, sapagkat kahit sa mga nagsasabi na sila ay sumusunod sa Diyos at nagpapahayag ng pananampalataya, ay mayroong mga hindi tinataglay ang ganitong katotohanan na ebidensya ng hindi tunay na pananampalataya sa kanila, sapagkat dapat naming maunawaan kung taglay po namin ang buhay na walang hanggan, may bunga sa amin ito ng matuwid na pamumuhay. Kaya gamitin mo, Panginoon, ang mga paalala ng iyong salita laban sa tiningnan namin na aplikasyon against sin. Kami, Panginoon, ay lumakad sa mga katotohanan ng pagtalikod sa pandaraya ng kasalanan at gayon din pagharap sa problemang ito mula sa sinasabi sa amin ng Panginoong Hesukristo. Huwag magkasala, subalit kung kami ay nagkasala, mayroon kang biyaya dahil sa aming Panginoong Hesus para kami patawarin bilang iyong mga anak. Kaya gamitin mo, Panginoon, ang mga katotohanan ito upang talagang bigyan namin ng prioridad ang pamumuhay para sa iyong kaluwalhatian na may bahagi ng patuloy na paglaban at pagtalikod sa kasalanan sa aming mga buhay. Ngayon, meron kaming mga kabigatan na pinagdadaanan, hindi lamang personal, hindi kahit sa krisis ng sanlibutan. Maraming salamat sa direksyon ng iyong salita upang muli kaming ibalik sa prioridad ng pagluwalhati sa iyo, prioridad ng pamumuhay, ng kabanalan, pamumuhay ng matuwid, na mayroon kaming mga kakayahan. Hindi dahil mas disiplinado kami kaysa sa iba o mas marunong kaysa sa iba, kundi bunga ito ng biyaya mo ng kaligtasan sa amin. Kaya gawin mo ito sa bawat mananampalataya, Panginoon, at inaalala din namin ang pangailangan ng kaligtasan ng aming mga bisita at mga anak sa umagang ito. Tugunin mo, Panginoon, ang kanilang pangailangan sa kaligtasan na matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sapagkat kami dumadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.